Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tubong albay ako at ang pinsan kong itago niyo na lamang sa pangalang Sandra. Bata pa lamang kami ay tampulan na ako ng tukso. At ang pinsan kong si Sandra ang siyang tanging kakampi ko at tagapagtanggol sa tuwing may nanunukso sa aking mga kaidaran namin. O kaya naman, mga matatandang matatabilang dila. Hindi kasi ako maganda. Maitim ang balat ko. Kulot ang buhok at medyo may kalakihan ng mga mata ko na para bang luluwa na. Ika nga ng mga tumutokso sa akin. Pakekang raw ako. Samantalang ang pinsan ko namang si Sandra ay ubod ng ganda. Malapor sila na ang kutis. Kaakit-akit ang mga matang mapupungay na sinabayan pa ng malalantik na pilikmata. At mas lalo pang gumanda ang hubog ng kanyang katawan nung nagdalaga na kami. Naiwan ako sa pangangalaga ng abuela kong si Lola Ignacia. Nung sabay na yumao ang mga magulang ko sa isang aksidenteng hindi inaasahan. Ang pinsan ko naman ay lumaki rin sa poder ni Lola Ignacia. Sa kadahilanang may kanya-kanyang pamilya na ang mga magulang niya, magmula noong maghiwalay ang mga yon. Kaya naman gano'n na lamang kami kalapit ng pinsan ko na ito, na alas hindi na mapaghiwalay pa. Nung gumalis nga ang pinsan ko at pumunta ng Manila para magtrabaho, grabe talaga yung pag-iiyak ko noon. Daig ko pa ang batang paslit na inagawan ng laruan. Naisip ko noon na mawawalan ako ng kakampi sa lahat ng mga mapangmatang kapitbahay namin. At sa mga kaidaran naming mahilig akong tuksoing bakekang at anak ng tikbalang. Wala nang magtatanggol sa akin at magbibigay ng payo sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob at nawawalan ng pag-asa. Pero hindi kalaunan, nasanay na lang rin naman ako sa lahat na mangyari at tanggap ko na rin na kailanman hindi ko na makakasama pa si Sandra. Malaki na kami. May kanya-kanya ng buhay at pinapangarap. Mataas kasi ang pangarap ng pinsan ko na ito, Sir Seth. Gusto niyang umangat sa buhay para matulungan niya si Lola at mapagtapos niya ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Isa pa, ayaw niya nang dumanas pa ng hirap gaya ng mga napagdaanan namin. Gagawin niyang lahat matupad lamang ang pinakaminimiti niyang pangarap sa buhay. Wala namang nagawa si Lola Ignacia noong magpa siyang sumama ang pinsan ko sa kapitbahay naming pumunta ng Manila para magtrabaho. Mahigit 2 taon lang ang nakalipas ay biglang umuwi sa baryo namin ang pinsan ko. Sobrang saya ko pa nang mabalitaan ko sa kapitbahay naming bumabiyahe ng pinsan ko at malapit na sa baryo noon. Pero kabaliktaran ang sayang nararamdaman ko nung tuluyan ko nang makita ng harap-harapan si Sandra. Laking pagtataka ko, Sir Seth, nang makita ko siya. Malayong malayo na siya sa dati niyang itsura at pangangatawan. Sa kadahilan ng napakapayat na nito. At kahit balot na ng kasuotan ng buong katawan niya, ay mapaghahalataan mong may iniinda siyang sakit at may itinatagong kung ano kaya ganon ang naging suot niya. Nangangalumata na rin ito. Humpak ng pisngi niya na aakalain mong hindi siya pinakain ng ilang linggo. Nakaalalay sa kanya ang kapitbahay namin si Aling Nelia, na siyang sinamahan niya noon papuntang Manila. Nag-aalala at hindi napigilan pa ni Lola na magtanong kay Aling Nelia kung anong nangyari sa pinsan ko. Mamaya ho na ako sasagutin ng tanong mo, Lola Igna, ha? Tulungan niyo po muna akong alalayan si Sandra pauwi sa bahay ninyo. Maylen, apo, tulungan mong alalayan si Nelia, magmadali ka. Utos sa akin ni Lola noon. Nagmadali naman akong lumapit sa dalawa. Agarang inalalayan ng pinsan kong nanihina na. Makaraan lamang ang ilang sandali. At noong makapasok na kami sa bahay,
at maihiga nang maayos si Sandra sa silid tulugan ko. Narinig kong kinausap ng masinsinan ni Aring Nelia si Lola Igna. Paglabas nila ng kwarto. Base sa mga narinig ko at kung paanong ipinaliwanag ng malinaw ni Aling Nelia sa abuela ko ang mga nangyari noong nasa Manila ang pinsan ko. Nung nasa Manila na raw sila, naipasok niya na ng trabaho si Sandra. Hindi niya alam na umalis pala ito sa pinagtatrabahuhan niya at sumama sa babaeng kakilala nito na nagtrabaho sa bahay aliwan. Huli niya nang nalamang pumasok sa bahay aliwan ng pinsan ko. Kung hindi pa nga raw sinabi ng kaibigan ng amo niya na umalis na si Sandra, hindi niya pa malalaman yon. Noon ngang minsang napakita si Sandra sa kanya, sinabi nito ang lahat at kung anong uri ng trabaho ang pinasukan. Wika pa ng pinsan ko, nasa maayos na kalagayan lamang umano ito at malaki ang kinikitang pera nun. Kung kaya't wag na raw siyang alalahanin pa ni Aring Nelia. Ilang beses pang kinumbinsi ni Aring Nelia si Sandra na umalis na sa trabahong pinapasukan. Dahil hindi yun maganda at natitiyak niyang magagalit ang lola ko kapag nalaman nito ang trabahong pinasukan niya. Nagmatigas si Sandra. Hindi pinakinggan ang sinabi nito. Ang rason ni Sandra sa kanya ay malaking araw ang kinikita nitong pera. Walang-wala umano yon sa kinikita niyang pera bilang kasambahay. Yung pang isang buwan ng sahod niya ay kayang-kayang kitain umano ni Sandra sa loob lamang ng ilang araw noon. Magmula nga noong makulitan na si Sandra sa pangungumbinsi niyang umalis ito sa trabaho, hindi na yun nagpakita muli sa kanya. Hanggang sa nitong huli lang, may tumawag sa kanya at kasamahan yun ni Sandra sa trabaho. Sinabi nito ang masamang balita, kaya't agaran siyang napasugod sa pinagtatrabahuhan ng dalaga. Pagdating niya nga sa pinagtatrabahuhan ng pinsan ko, napag-alaman niyang matagal na may iniindang sakit si Sandra noon. Ilang beses na raw yung dinala sa pagamutan pero walang makitang sanhi ng pagkakasakit ang mga doktor. Hanggang sa sumuko na raw ang may-ari ng bahay aliwan at sinabihan ng kasamahan ni Sandra na kontakin na ang taong kakilala ng pinsan ko para ipaalam ang nangyari dito. Lahat ng yan ay totoo, Lola Igna. Pasensya na ho kayo kung sa ganitong paraan mo nakita ang apo ninyo. Hindi ko rin po inaasahan na may mangyayari sa kanyang hindi maganda. Hindi mo kasalanan, Nelia. Huwag kang humingi sa akin ng pasensya. Hindi kita sinisisi. Huminga ng malalim ang lola ko bago nagsalita noon. Saad pa niya, ang nais niya lang malaman ay kung bakit dinapuan ng hindi matukoy-tukoy na sakit ang pinsan ko. Saan yun nakuha ni Sandra? At bakit? Mas maganda hong itanungin niyo lang kay Sandra kung ano ba yung ibang nangyari at kung bakit sinapit niya ang kanyang kalagayan. Hindi ko po kasi masasagot ang lahat ng katanungan ninyo. Sagot niya Aling Nelia. Bakas sa mukha ni Lola ang labis na pag-aalala habang panakanak ang tumitingin sa silid kung saan nagpapahinga ang pinsan ko. Maimbing nang nakatulog si Sandra ng mga sandaling yon. Siguro ay dahil sa sobrang pagod nito sa mahabang biyahe. Nung makalis na si Aling Nelia, nasipat kong panay ang pagsinghot ni Lola at pagpunas ng mga mata. Makaraan ng ilang minuto ay narinig kong umuhot si Sandra. Kagad na nilapitan ko ito at tinanong kung ano ang kailangan niya. Marahan niyang dinilat ang mga mata. At noong sinubukan niyang ibuka ang bibig para magsalita noon, pansin na pansin kong hirap na hirap ito sa ginagawa. Awang-awa akong sinabihan siyang wag na munang magsalita noon. Magpahinga na muna siya para makapag-ipon ng lakas at marami pa kaming pag-uusapan kapag maayos ng lagay niya. Huwag ka mag-alala, Sandra. Maghanap kami ni Lola ng magaling na manggagamot para matignan at magamot ka na. Konting tiis na lang insan gagaling ka na rin. Wika ako sa kanya at tinawakan siya sa kamay nun.
Marahang pinisil ni Sandra ang kamay ko at hilaw na ngumiti. Pagkatapos ay ipinikit ng uli ang kanyang mga mata. Maylin, apo ko. Dito ka muna at bantayan mga pinsan mo, ha? Aalis lamang ako sandali. Nagtatakan tinanong ko si Lola saan siya pupunta. Dayong kararating lang ng pinsan ko. At makahanapin siya nito oras na magising to. Humigaling malalim ang abuela ko at wikang pupuntahan niya raw ang kumarya para itanong dito kung may kakilala ba ito manggagamot. Makaraan ng ilang minutong pagaris ni Lola Igna. Larimig kong umuot muli si Sandra. Pero sa pagkakataon yon, salud-salud na para bang may iniinda na siyang sakit noon. Ibang tipong nasasaktan. Kaya naman bali-bali na akong naglakan papunta sa silid namin. Lantingnan ko siya at lapitan. Nakita kong nakabaluktot na siya at tila ba namimiripit sa sakit ng tiyan. Lag-aalalang tinanong ko siya kadad kung ano ang masakit sa kanya. Pero hindi ito sumaglat. Bagkus ay patuloy namang siya sa pag-uot at paglimbag-limbag sa mahitaan. Maya't maya na rin ang pagpirik ng mga mata niya. Naaakanain mo, tinocomblution siya. Tapos ay may binabanggit na mga katagang hindi ko maintindihan. Napapakot na ako dahil sa parang na siyang sinasapian ng kung sino nun. Napapansin ko rin sa bawat pagbigkas niya ng mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Ay parang may mga dulo ng karayom ang lumalabas sa pisngi niya. Pero ang ipinagtataka ko, wala namang dugo ang lumalabas. And saan lumalabas din ang karayom na yun? Loka ilang beses ko pang ikirap-kurap ang mga mata para makasigurado kung tama nga bang nakita ko. Sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakuryosidad na hawakan ng karayom na nakita ko at hugupingin mula sa pisngi ni Sandra. Pero noong akmang hahawakan ko na yan, Sirse, bigla na lamang natusok ang daliri ko na siyang naging dahilan kaya dumuguyan ng konti. At bahadya akong napaitad pero sa gulap at sakit nun. Sadlit na sadlit lamang na sinipat ko ang daliring natusok ng karayom. Pero noong ibalik ko ang paningin sa mukha ni Sandra, ganun na lamang ang pagtataka ko dahil wala nang karayom na nakita ko sa iba't ibang bahagi ng kanyang mukha. Sambaling ko manatano ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko mga karayom talaga nakita ko. Sa katunayan pa nga ay dumugo ang suwit ko sa daliri. Matapos matusok ng karayom na nagmumula sa mukha niya. Pero nasan na? Bakit bidyang nawala ang mga karayom na yon? Maraming katanungan ang pumapasok sa isipan ko. Partikular na doon sa pagbigkas ni Sadler ng mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Humuwot muna o ng malalim na hininga bago pinasadaan uli ng tingin si Sandra. Itatanong ko sana dito ang tungkoy sa mga nakita ko kanina sa pisngi niya pero matapos niyang mag-usal ng mga salitaw, tanging siya lamang ang nakakaintindi. Bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Maraan ko siyang inayos sa pagkaaiga. Dapat po siyang bihisan ng damit tawa ng halos marigo na ito sa pawis. Sadlit na ibiwan ko ito at kumuha ako ng damit na pamalik nun. Pagbalik ko ay maraan kong hinubad daw suot niyang paintaas para mabihisan nating di matuyuan ng pawis nun. Pero nang matanggal ko na ang pang-itaas niyang kasuotan, nanlaki ang mga mata ko Nakita kong may mga pasa ang buong katawan niya. Na para bang binugbog siya ng binugbog noon. May mga sugat rin na aakanain mong matadala yung napabayaan. Sa kadahilan ng nagnanaknak na yan, at may mga naninilit na likidong bilaw na malapot-lapot. Halos masukasukan ako ng bighang umalinasaw ang napakalansam amoy.
At alam kong nandagaling yun sa mga sugap ng pinsan kong nagnanaknak na. Ano mangyari sa insan? Bakit marami kang pasa sa katawan? Maraming mga sugat. Napahawak pa ako sa lidgod nun. Dahil sa batid kong kahit na magtanong man ako ng magtanong hindi niya ako masagot. Wala pa rin siyang malay. Ingat na lamang ako na inayos ang suoteng damit. Pagkatapos ay lumabas na ako ng silid doon. Pagbalik ni Lola Ignacia bahay, sinabi niya sa akin na hindi siya nakaharap ng manggagamot. May kapidanaw man ang kaibigan niya pero last sa ibang lugar dahil may kibagamot yun. Maghihintay pa umano kami ng ilang araw bago mapingnan na manggagamot si Sandra. Yun daw ang ginawa namin. Hinintay namin ng ilang araw ang manggagamot na ito. Pero habang tumatagal, binana namin sa ospital si Sandra para mapingnan na rin sa mga doktor. Hindi kasi naniniwala si Rona Ignacia sa sinabi ni Aling Neria na pinapingnan niya sa doktor ang pinsan ko nung nasa Manila ito. Kumbaga, para makasigurado. Pero halos madanan na namin sa iba't ibang padamutan ng pinsan ko. Walang finding sa mga doktor na sumuri sa kanya. Lahat sila. Iisa namang ang mga sinasabi. Isang hapon, lumabas ako ng bahay para bumili sa tindahan ng mauulam namin sa kinagabihan. Nung malapit na ako sa tindahan, at pagkapat sa mga nag-iinumang kalalakihan, narinig kong bilanggit nila ang pangalan ng pinsan ko. Maraan akong naglakad para mas marinig ko pa kung anong pinag-uusapan nila. Malakas kasi ang kutubpong ginawa nilang pulutan ng pinsan ko. Pinag-uusapan habang nasa kasagsaban ng pag-iinuman. Saan pa nga ba magmamana kung di sa inanan naman na nagtatrabaho sa kabaret? Alam mo namang mamuha ng Mandayo Santol, di ba? Uwi ka rin isa nun. Hagan pa ka naman ng tawang ibang mga kalalakihan. At sa panabik wake up, wala silang lahat nun. Lalagpasan ko na lamang sana sila pero narinig kong nagsalita ang kapitbahay namin na kaibaran ko na. Sinabi niyang baka nakuha ng pinsan ko ang sakit niya sa isa sa mga lalaking nakasiping nito. Dapat umano ay hindi na inuwi pa sa bari si Sandra. Dahil baka mamaya, doon pa ito magtalap ng sakit. Nang marinig ko yan ay mabilis na umakit ng bugukot. Hindi ko na napigilan ang sarilit agaran man milapitan na mga ipapilapsalitaan. Ang lakas naman ang loob niyang pag-usapan ng pinsan ko ng kung ano-ano. Ayaw niyo ba kung ano pa rin yung pinagdadaanan niya sa Manila, ha? O bakit ka nadagarit ba kang? Abat niya po naman ang sinasabi namin, ha? Kaya nagkasakit yung pinsan mo dahil kung sino-sino yung mga lalaking lakafaano niya. E pwede bang huwag kang mag-astang malinis sa paningin namin? Sabi na ni Sanon. Napakapabil ng bida mo matanda ka. Kung makapagsalita ka dahil kong paniwan ng utak. Napuringan kang matanda pero utak didis ka. Marahil din natamaan ko ang ego ng matanda nun. At dahil siguro sa kalasingan na rin. Mabilis itong tumayo at walang sabi-sabing kinuwelyuhan ako. At akmang susuntokin na. Nagulat ako nun. Hindi ko napagandaan ang binabalak niyang gawin. Teka, sa dalidang malandoy, babayo yung kanap niyo. Kawawa naman po kung masasaba niyo mo kanyan. Awat ng isang lalaki mula sa rikuran ko ron. Lumpindan ko yun. Napadpa naman kong si Romnick ito. Isa sa mga kababata kung malakas mag-asarap manlarit. Wala naman mong andoy. Huwag mo nang pag-aksayan pa ng oras yung bakekang na yan. Pangit na yung pagmumukha. Sasabakay mo pa. E di mas papangit pa lalo. So we group din naman ng isa pang kainuman at nagtanong ng nakaka-insulplot tabos hanggang butong panong. Bakit? May ikakapagit pa ba sa itsura yan? Napapay din na lamang na binitawan ng matanda ang damit ko at malakas tayo pinulak ako nun. Mabuti na lang at mabilis akong nawakan ni Romnick kung ayap hindi ako tuluyang sububsob sa lupa. Magsasalita pa sana ako para sigawan ng matandang lasinggero.
Pero mabilis na pinakpan ni Romnick ang bibig ko at pinatak na ako palayo sa mga nagiinuman nun. Nung medyo nakalayo na kami, pinagsabihan niya ako na sa susunod, huwag ko nang uulitin ang ginawa kong paglapit sa mga taong nagiinuman. Lalo na kung lasing na ang mga yon. Dahil sa hindi ko mano alam ang takbo ng isipan ng isang taong lasing. Paano na lang kung tuluyan akong nasapak ni Mang Anday, diba? Ano na lamang umano ang gagawin ko? Sa susunod, hayaan mo na lang kung ano yung mga naririnig mo sa mga taong yon. Huwag mo na lang pansinin. Para ka namang hindi nasanay sa kanila. Anya pa. Sinabi ko sa kanyang ayos lang kung ako ang lait-laitin nila. Sanay na ako sa mga panalait. Pero kung ang pinsan ko ang pag-uusapan nila at kung ano-ano mga kabalbalang salita ang ipinapakalat nun, hinding-hindi na ako mananahimik pa. Kung noon, ako ang ipinagtatanggol ni Sandra, siguro ito na ang panahon para ako naman ang magtangkol sa kanya. Teka nga sandali, bakit mo ba ako pinagsasabihan na? Hindi ba isa ka sa mga taong mahilig manghusga ng kapwa? Isa ka rin sa mga babang lait eh. Kaya bakit kung makapagpayo ka sa akin, dai mo pa yung lola ko? Alam mo kasi, kaya lang naman kita inaasar eh. Basta palagay mo ay nilalait kita eh. Dahil sa gusto kong mag-ayos ka sa sarili mo. Hindi ka naman talaga pangit. Para sa akin okay naman eh. Hindi ka lang marunong mag-ayos ng sarili. Masyado mo kasing dinidibdib ang mga sinasabi ng iba kaya nawawalan ka ng bilib sa sarili mo eh. Hindi ko alam kung seryoso ba sa sinasabi si Romnick ng mga sandaling yon. O nagbibiro lang. O baka naman inuuto niya lang ako para hindi na ako magalit sa kanya. Saan ka mapupunta? Tanong niya. Saglit akong napanunok ng laway at sinabing may bibili lamang ako sa tindahan. Sama na kita. Tsaka sabayan na lang kita mamaya pag-uyo para hindi ka na pag-initan ni Namang Onday. Magkatabi lang naman yung bahay natin eh. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad hanggang sa makarating na ako sa may tindahan. Kinagabihan ng araw na yon. Habang nagluluto ako sa kusina, bigla kong nasipat mula sa siwang ng kawayang dingding. Si Sandra. Naroroon sa labas ng bahay. Nakatayo lamang siya habang nakatanaw sa malayo. Natuwa pa ako sa isiping baka magaling na ito dahil sa nakakaya niya ng tumayong mag-isa. Minadali ko ng lutuin ang ulam na niluluto ko. Nung matapos na yun ay naglakad na ako palabas ng bahay para puntahan siya. Nang nasa pintuan na ako, nakita kong nakayapak lamang si Sandra at may bahid ng likidong pula ang laylayan ng damit niya. Buhaghag ang buhok niya at narinig kong bumubulong-bulong na naman siya at hindi mapalagay sa kinatatayuan. Sandra, gabi na, bakit lumabas ka ng bahay? Kamusta yung pakiramdam mo? Tanong ko. Pero nagmadali siyang maglakad papunta sa gilid ng bahay nun. Sinundan ko siya papunta doon. Pero napakabilis ng paglalakad ni Sandra. Dahil sa hindi ko man lang siya maabot-abutan kahit na binilisan ko na ang paglalakad. Sandra, sandali! Nag-aalala na ako noon. Narinig ko na siyang humihikbi sa pag-iyak at parang humihingi ng tulong. Nakailang beses ko pa siyang tinawag pero hindi niya pa rin ito naririnig. Hanggang sa isang kamay ang humawak sa balikat ko na siyang ikinagulat ko noon. Anak ng, ikaw lang pala yan, Nick. Bakit mo ba ako ginugulat ha? Tumawa lang naman ang loko tapos tinanong niya ako kung ano daw ang ginagawa ko at bakit tinatawag si Sandra. Sinabi ko sa kanyang nakita ko si Sandra kaya nga lumabas ako ng bahay para lapitan. Yung kaso nga lang, bago ako makalapit ay nagmadali na itong maglakad palayo sa amin. Itinuro ko pa kay Romnick kung saan pumunta si Sandra. Natatawa namang sinabihan ako ng kababata kong kani-kanina niya para ako pinapanood at sinusundan. Pero hindi niya nakita ang pinsan ko.
walang Sandra siyang nakitang sinusundan ko nun. Baka namamalik mata lamang umano ako. Dagdag pa niya, bakit hindi ko umano tingnan sa silid kung saan natutulog ang pinsan ko? At baka naroroon lamang ito. Iginiit ko sa kanyang hindi ako namamalik mata. At hindi ako maaaring magkamali. Talagang nakita ko si Sandra. Dahil sa kanina ko pa siya natatanaw mula doon sa kusina habang nagluluto ako ng hapunan. Para malaman talaga natin kung totoo yung sinasabi mo. Tara, punta natin yung silid ng pinsan mo. Kung wala doon saka pa lamang ako maniniwala at tutulungan kitang hanapin yon. Anya. Pinandilatan ko siya ng mga mata at sinabihang kunwari pa siya. Alam kong gumagawa lamang siya ng paraan para makapang-chancing. Umagalpak naman ng tawa ang binata at nagwikang kahit kailan. Wala umano siyang balak na manyakin ako. Dahil hindi naman raw ako kaakit-akit kaya huwag ako mag-alala nun. Nang makapasok na kami sa loob ng silid tulugan, nakita kong mahimding na natutulog ang pinsan ko. Kaya ganun na lang ang pagtataka ko at naitanong sa isipan kung sino ang nakita ko doon sa labas ng bahay. Bakit kamukhang kamukha ng pinsan ko yon? O diba? Sabi ko naman sa'yo na mamalik mata ka lang Ikaw talaga. Sabi ni Romnick. At lumabas na ng silid noon. Nasaan si Lola Igna? Tanong niya. Sinabi kong pinunta nito ang manggagamot na nagbabaka sakaling naroroon na ito sa bahay nila. Hindi na kasi makapaghintay pa si Lola Igna dahil gabi-gabi na lamang may nangyayaring kakaiba kay Sandra. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sunod-sunod na kababalagang nangyari sa bahay namin magmula nang dumating ang pinsan ko. Sandali muna kami nagkwentuhan ng binata bago siya umuwi sa kanila. Pagdating ni Lola, kasama niya na ang manggagamot. Gaya ng iba, sa pintuan pa lamang ng bahay, napansin kong kakaiba na ang mga kinikilos ng albularyo. Pansin kong para siyang kinakabahan habang dahan-dahang naglakad papasok nun. Isa din sa ipinagtataka at naitanong ko sa isipan ay kung bakit parang ang bata niya pa kesa sa mga pangkaraniwang albularyong napapanood ko sa palabas. Parang kaidaran nga lang yata namin ni Sandra yon. Nasaan na yung apo niyo, Lola Igna? Tanong niya. Nasa loob lang kwartong yan si Sandra, Manuel. Sana isikapin mong mapagaling yung apo ko. Wag mo kayong mag-alala, Lola. Gagawin ko lahat, magamot ko lang yung apo niyo. Sumunod ako sa kanila para makita kung ano ang gagawin ng manggagamot. Pero nung makapasok na ako, pinalabas kami ng albularyo. Sinabi niya sa amin na hindi kami pwede ni Lola sa kwarto. Hindi pang karaniwan yung karamdaman ng apo mo, Lola. Ramdam kong malakas yung mahikang itim na yung buwabalot sa apo mo Sige na ho, lumabas na kayo. Ako na yung bahala sa kanya. Ayoko sana sundin ang utos ng albularyo. Ang kaso, tinatak na ako ni Lola Igna kaya naman wala na akong nagawa. Kundi ang sumunod na lamang dito. Nung nasa labas na kami ng kwarto, doon na ako naglakas ng loob na tanungin ng lola ko kung bakit parang ang bata naman yata ng albularyong nakuha niya. Ayon naman sa kanya, anak umano ng isang magaling na albularyo si Manuel. Kaya malakas ang tiwala niyang mapapagaling at matukoy ni Manuel kung ano ang karamdaman ng pinsan ko. Dahil sa hindi ako sigurado sa gagawin ng albularyo, may agam-agam ako sa sariling baka mas lalo lamang mapahamak ang pinsan ko sa gagawin nun. Kaya tanong ako ng tanong kay Lola. Magtiwala na lamang tayo, apo. Wala tayong ibang kakapitan kundi ang magtiwala. Halos lahat ay nalibot ko na para lang maghanap ng tao makakagamot kay Sandra pero wala akong mahanap. Sakto namang kakauwi lang ni Manuel galing ibang baryo.
Kaya siya na yung pinakausapan ko. Hindi ko na kasi kayang tingnan sa ganong sitwasyon ng pinsan mo, apo. Hindi na ako nakapagsalita pa nung marinig ko ang malakas na sigaw ni Sandra. Umaalingaw-ngaw yun sa buong bahay. Kaya naman naghanap ako ng paraan para masilip ko kung ano ang ginagawa ng binatang albularyo. Nang makahanap na ako ng butas, pinilip ko masilip doon. Nang makasilip ay halos hindi ako makahinga sa kahindik-hindik na ginagawa ng albularyo sa pinsan ko. Nanlilimahid na ng dugo ang kamay ng manggagamot. May mga hinuhugot siya isa-isa sa braso at mukha ng pinsan ko habang may binabanggit na lingwaheng batig kong isang orasyon. Sa bawat paghugot niya ng kung anumang bagay sa balat ng pinsan ko, napapasigaw na lamang si Sandra. Indikasyong nasasaktan ito sa ginagawa ng albularyo. May mga pagkakataon pang ang diretso siyang napapabalikwas ng bangon. Pagkatapos ay tumitirik ang mga mata at mangingisay bago muling babagsak sa higaan. Pero alam niyo ba kung ano ang mas ikinapanghilakbot ko sa lahat at talagang pumukaw sa atensyon ko noon? Yan lang naman ay noong makita ko ang isang napakalaking itim na bulto ng taong may magkabilaang sungay na nasa tagiliran ng pinsan ko. Namumula ang mga mata nito. Nanlilisik yon habang nakatingin sa albularyo. Maya-maya pa, walang pag-aalinlangan na sinunggaban ng itim na bulto ng tao ang albularyo. Sinakal niya yon. Nagpambuno silang dalawa at nagpagulong-gulong sa may sahig. Bumubuka-buka ang bibig ng itim na nilalang na para bang may binabanggit din na mga katagayon. Hindi naman nagpatalo ang albularyo. May mga inusal din siyang orasyon. Inihip sa kamay sabay sinapak ng maraming beses ang itim na nilalang. Ilang sandali pa, may mga sunod-sunod na nagsulputang nakakapangilabot na nilalang sa sulok ng kwarto na para bang may portal doon. May matandang babaeng balot na balot ang mukha ng napakahabang buhok na halos sumayad sa lupa. Meron din akong nakitang nilalang na iisa lang ang mata at halos sumayad na yun sa kisame ng kwarto sa sobrang tangkad. Maya-maya pa, nakita kong itinaas ng nilalang na nakalaban ni Manuel ang kabilang kamay. At walang kahirap-hirap na itinarak ang matutulis nitong kuko sa mismong tiyan ng albularyo. Habang sakal-sakal naman ito sa kabilang kamay ang leeg ng binatang yon. Napapikit ako nun. Paulit-ulit akong dumidilat na sana namamalikmata lang ako. Hindi ko kasi kayang pagmasda ng karimari-marim na labanan sa pagitan ng albularyo at sa itim na nilalang. Bago ako umalis sa pagkakasilip, nakita ko pang walang habas na pinagkakalmot ng nilalang ang albularyo. Nangangatog ang mga kamay na mabilis kong hinatak si Lola palayo sa pintuan ng silid. Nagtanong naman si Lola kung bakit sa pilitan ko siyang hinatak. Nangangatal ang bibig ko kung kaya't hindi ko masagot-sagot ang tanong niya. Nung medyo makalayo na kami, tanging nagabugan na lamang at mga pag-impit ng albularyo ang naririnig namin. Hanggang sa ilang minuto ang namutawing katahimikan. Pigil ang hiningang irabangan ko ang pagbukas ng pinto nun. Unang naisip ko nga nun, patay na ang binata eh. Maya-maya, bubukas ang pintuan ng kwarto at doon ay iniluwa ang binatang albularyo. Nangihina ito. Duguan. Ibig sabihin ay totoo ang mga nakita ko doon sa pagsilip ko. Kagad na nilapitan ko siya at inalalayang makaupo ng maayos doon.
Mabilis na akong kumuha ng damit para ilagay sa tagiliran niyang kung saan may mga sugat ito. Ang lakas! Ang lakas ng taong kumulam sa apo mo, Lola Igna. Kayang-kaya niyo magpadala ng mga alagad ng demonyo dito para guluhin yung ginagawa kong panggagamot sa apo niyo. Pero wag po kayo mag-alala. Natalo ko po sila. Lalo na yung taong kumulam sa kanya. Habang nililinis ko na maligamgam ang mga sugat nito, sabi niya, kinaiingitan sa trabaho ang pinsan ko. Kaya nagawa itong ipakulam ng mismong katrabaho niya. Natuntun niya kung saan naninirahan ang taong yon. Taga Cavite. At nung malaman nga nung mangkukulam na alam niya na kung saan ang pinagkukutahan nito, ay doon na sunod-sunod na nagpadala ng mga alagad para patayin siya. Pero lahat ng yon, natalo niya. At nung makakuha siya ng pagkakataon ay kinitilan niya na ng buhay ang magkukulam bago pa man siya maunahan. Iba talaga yung nagagawa ng inggit. Kahit na malapit mong kaibigan o katrabaho. O oras na kinainggitan ka kayang-kaya kang gawan ng hindi maganda. Yung iba, umabot pa sa puntong isinaasangla yung kaluluwa sa demonyo. Mawala ka lang sa paningin niya. Kanya pa ng albularyong yon. Ilang araw pang nagpabalik-balik ang binata sa bahay namin para lang masigurong tuluyan ang magaling ang pinsan ko. Ang mga osisera at osisero naming kapitbahay, biglang nagsipagtahimik nung malaman nila kung ano ang naging dahilan ng pagkakasakit ni Sandra. Yung iba pa nga humingi ng tawad sa lola ko dahil sa mga maling impormasyong ipinapakalat nila laban sa pinsan ko noon. Magmula din noon ay hindi na bumalik pa ng Manila si Sandra. Nakontento na lamang ito sa kung anong meron kami sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tinuruan niya rin ako kung paano mag-ayos sa sarili. Inamin niya rin sa akin na malakas ang hinala niya, na ang taong nagpakulam sa kanya ay walang iba kundi ang naging malapit niyang kaibigan sa trabaho. Nagkaroon kasi siya ng customer na mayamang binatang gwapo. At alam niyang gustong-gusto rin yun ng katrabaho niya. Nahalata niyo kasing paminsan-minsan ay masamang nakatitig sa kanyang katrabaho niyang yon. Binaliwala niya lang. Hindi niya naman pinag-iisipan ng hindi magandang katrabaho niya. Kaya pala noon ay palagi siyang pinaalalahanan ng isa pa sa mga katrabaho at sinabihang mag-ingat palagi dahil sa nakamamatay na inggit nun. Simula noon, napapansin kong hindi na ako inaasar ni Romnick. Palagi na rin siyang nakabakod, lalo na kung may mga binatang ipaparamdam sa akin. Hanggang sa hindi kalaunan, nagtapat na ito. Nagnararamdaman niya. Pinayagan naman kami ni tate pero sa puntong yon ay hindi na pinadalaan ni tate yung kwintas na yon. Tanging itak na tanso at kutsilyong tanso lamang ang pinadala niya. Kinagabihan, pumunta kami kina Pasing. At nung naroroon na kami, ang laki na ng ngiti ng nanay ni Pasing na parang ibang-iba ito nung unang gabi na umakyat kami ng ligaw. Inanyayahan niya kami kaagad-agad na pumasok sa pamamahay nila. Katunayan, inakbayan pa ako nito, kaya nakikisabay na rin ako noon. Hinanap ko si Mang Gabu para sana habang nag-uusap si Berting at Pasing. Kami naman ay nagiinom. Pero ang sabi ng nanay ni Pasing ay umuwi umano ito ng Cebu dahil namatay umano ang kapatid nito. Yan ang lumo naman ako sa puntong yon. Habang nag-uusap si Pasing at Berting, ang nanay naman ito ay nagluluto ng kamote. Naisipan kong lumabas para sana umihi sa may likuran. Dun sa likuran na yon, nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Paano ba naman? Nung iihi na sana ako ay may narinig akong parang hayop na kumakain. Alam niyo yung baboy na kumakain, di ba? Ang ingay nun. Kaya sinundan ko yung ingay na yon. At doon ako dinala sa isang bahay na kalapit lang sa bahay nila Pasing.
Kung hindi ako nagkakamali ay pinsan ito ni Pasing nun. At saktong nung naroroon ako, dumikit ako sa dingding ng kubong yon at gumawa ko ng konting butas. Yung saktong butas lang para makasilip ako. Madali lang ako nakagawa ng butas sa kadahilan ng dawa lamang sa pawid ang dingding na yon. Pagsilip ko, nanlaki ang mga mata ko. Kitang-kita ko na kumakain ang lalaking yun pero ang nakakagulat doon, buong baboy ang nilalantakan niya. Hilaw pa. Maya-maya, biglang may pumasok na 2 tao. Nakikilantak din doon sa baboy na yon. Nung una ay nahihirapan pa akong makita ang mga itsura nila gawa ng gasera lamang ang ilaw at minsan natatakpan pa nila yon. Hanggang sa walang ano-ano, biglang napatigil sa pagnguya ang isang nilalang. At doon ko nakita yung pagmumukha nila. Agad naman akong napatakip sa bibig ko dahil sa gulat. Paano ba naman? Hindi mga tao ang nakikita kong kumakain ng hilaw na baboy. Yung mga itsura kasi ng mga yon, maihahalin tulad mo sa isang baboy na may pagkaaso. Bagamat nasaan yung baboy ang mga nguso pero nasaan yung aso naman ang mga mata, tenga at bunganga. Mahaba ang pangil at ang mga nandidilat na mapupulang mga mata. Biglang huminto sa pagkain ng isa sa mga ito. Umamoy-amoy sa hangin. Nagkatitigan ng 3. Kaya agad naman akong umalis sa kinaroroonan ko nun. Kuminamalas ka naman talaga, Sir Seth. Nung pagalis ko, naapakan ko yung mga kahoy na nakatambak sa may likuran ko kaya nakalika ako ng ingay. At sa puntong yon, agad akong kumaripas ng takbo pabalik sa bahay ni Pasing. Nagtataka naman si Berting kung bakit ako pinagpawisan at yung mukha ko ay daig ko pa ang nakakita ng maligno. Sumagot na lamang ako na hindi maganda ang pakiramdam ko. Nakita ko naman na nagtitigan si Pasing at ang nanay nito. Sabay tumingin ang nanay ni Pasing sa akin at ngumiti ng alanganin. Maya-maya, may kumatok. At nang pagbuksan ito ng nanay ni Pasing ay tumambad sa akin ang isang lalaki na may katangkaran. Puno ng dugo ang dibdib at bunganga nito. Akong papasok sana ito pero agad naman itong pinigilan ng mama ni Pasing. Huwag mula sa layon. Konting pagpipigil pa. May hinihintay pa yung oras para sa katuparan ng plano natin. Sambit ng nanay ni Pasing nun. Sige. Sige ate. Basta sa akin yung isang buong hita Na pala ate, may karne kami sa bahay. Tingka ka, para baka tikim ka. Sabit ng lalaki na yon. Sa puntong yon, napapaisip na ako kung ano ang pinag-uusapan nila. At yung tingin nila sa amin ay nakakapangilabot talaga. Imindatan ko sa Berting. Agad niyang nakuha ang gusto kong sabihin. Dito ay nagpaalam na ito na uuwi na kami. Tumamo naman ang nanay ni Pasing at nag-agree ka na bumalik umano kami bukas ng gabi kasi may konting salo-salo nun. Hilapig kami ni Pasing sa may panan ng bundok. At nagsabi po na kung maaari ay huwag na daw kaming bumalik bukas ng gabi. Kasi yung salo-salo na yon, kabirugan ng buwan. Baka hindi namin umano magugustuhan ang mangyayari nun. Ha? Bakit naman Pasing? Anong masama kung birugang buwan bukas ng gabi? Nasolay nga yun para hindi kami mahiapan sa pagpunta dito. Kasi nga birog, di ba? At maliwanag.
At isa pa, nanay mo na mismo ang nadayar eh. Nakakabastos naman siguro kung di kami sisipot, iba. Lalo na ako na nanliligaw sa'yo. Mamaya anong isipin ng angkan mo sa akin? Sabi ni Berting. Hindi na umimik si Pasing. Umuwi na kami nan. At habang naglalakad kami ay nagtanong naman si Berting kung bakit ganun na lamang ang naging reaksyon ni Pasin sa paanyaya ng kanyang nanay. Kaya sumagot naman ako na, baka hindi lang salay si Pasing na may nakakasalo silang ibang tao sa kanilang salo-salo. Pero sa loob-loob ko, Sir Seth, pakiramdam ko, may hindi magandang mangyayari sa darating na salo-salo nun. Mabilis namang lumipas ang buong araw. Si Berting, maagang pinapos sa mga gawain sa buong araw kahit yung gawain na para sa akin na nakatoka nun. Pinuluman niyo na akong gawin para daw matapos agad. At nakapaganda na kami gawa ng babalik ko mano kami kilapasin. Baka daw kasi nakalimutan ko na inimbitahan kami ng nanay niya sa isang salo-salo. Silabihan ko si Berting na mauna na siyang maligo nun at mabihis. Sisunod na ramon ako gawa ng may gagawing yamang ako. Nalinid sa kaalaman niya. Hinanda ko na ang halos 1 kilong asin at mga bawang at alamansi. Binalat ko na maigi sa isang plastic para hindi agad maamoy. At dumatapos ko ng gawin ang lahat ay nag-asikaso na rin ako nun. Pero bago kami umalis, ifilukbit ko yung tansong punyal at buntot ng pagi. At saktong kakatapos ng itong dasalan ng aking ama. Sabi ni Tatay, mas mainam daw itong gamitin kasi kakatapos niya lang palakasin ng dasal na nakapaloob sa mga yon. Naglalakad na kami papunta sa bahay ni Rapasin. Nung naroroon na kami sa patawid ng sapa, pinagtipinilan kami ng iilan sa kababaryo namin. At ilan pa doon ang sumisigaw habang naglika ng kung sigurado daw ba kami sa aming pupuntahan. Baka nakakalimutan umano namin na bantog na ang ng aswang ang aming dabayuin nun. At paladam sa dabi pang iyon na bilog at nandudugo ang buwan. Din pa kami pupunta. Nginipi na lamang ako at sumagot. Oo naman, sigurado. Tsaka huwag kayo mag-alala kung sakaling totoo man ang haka-haka na kanaw aswang yung pupuntahan namin. Sigurado ako makakauwi kami ng ligtas. Pero sa loob-loob ko ron, para ayoko nang tumuloy doon. Sa alulong pa lang ng mga aso sa hindi kalayuan, naaapanindig balahibo na. Pero kailangan kong tatagan ang loob ko para hindi ako mahalata ni Berting. Maali ko siyang kaibigan at kapatid na rin. Kaya hindi ko siya bibiguin nun. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Sa puntong medyo malapit na kami sa kambal ng malalaking mangga. Labsi tayuan ang mga balahibo naming ni Berting. Kinilabutan kami. Inanda ko ang sarili ko. Hinawakan ko na mahigpit ang tansong patalim na nakasukbit sa bibig ko. Kung sakaling may magpapakitang kahit anong nilalang sa harap ko, talabing sasaksaking pilan. Maya-maya lang. Carlos! Nakikita mo ba yun? May malaking baboy sa taas ng sanga ng mangga. Nakatayo, nakatingin sa atin oh. Paano makakaakit yung malaking baboy sa taas ng puno layon? Wala yan, Barbing. Baka namanikmata ka lang. Huwag mo lang isipin yan, bigsa mo na. Bigsa mo mablakarit baka hinihintay na tayo ni Pasing. Bigla ko nilang inibang usapan. Na kunwari ay wala akong nakikita pero yung totoo, hindi lamang baboy ang naroroon. Sa kabilang sanga, may mukha ng tao na nakasilip.
Hindi ko man masyadong maaninag ng buo at klaro pero alam kong mukha yun ng tao. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Mas binilisan namin yon. Andon sa narating na namin ang bahay ni Pasing. Nerping, wala pa sa mood sa Pasing na yun. Tingnan mo, nakasimangot oh. Parang hindi natutuwa sa pagpunta natin. Oo nga pero hayaan mo na, wala eh. Andito na kayo tsaka ayoko lang mukhang bastosan ka ni Pasing eh. Maya-maya ay nagsalita ang nanay ni Pasing. O Pasing, dito na pa rin mga bisita mo. Kasi kasuhin mo naman. Painumin at busogin mo sila. Maya-maya lang, mag-uumpisa na tayo sa aking pagsasalo. Pilasunod kami ni Pasing sa loob ng kanilang bahay para paupuin at pakainin. Hindi kayo dapat nagpunta dito. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Pagsisisiyan na to. Hindi kayo nakinig sa akin. Sampit ni Pasing. Bakit naman Pasing? Ayaw mo bang makitisalo kami sa inyo? Ayaw mo bang ambito kami? Pasing, hindi sa ayaw pero kayo yung ihahanda at pagsasaluhan ng angkan ko ngayong gabi. Alam nyo na aman kami ng mga aswang. Hindi pa ako aswang sa kanil pero malapit na ako maging katulad nila. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo habang may pagkakataon pa. Walang ano-ano ay biglaw suminip ang isang lalaki at nagwika ito ng, Aba Pasing, huwag namang ganyan. Huwag namang bastos. Asikasuhin mo naman yung mga bisita natin at maya-maya lang magsisimula na tayo sa pagsasalo. Sabay ni Pinon. Tumahimik at kimuko si Pasing. Binigyan kami ng makakain na prutas at yung karne na may malapot na sabaw na hindi ko mawari kung anong karne yon. Nung bumalik na sa paglabas ng lalaki na pipo ni Pasing, nagsabi si Pasing na huwag umanunawin kakaimin ang karne na inihanda niya. Gawa ng sasama umano ang pakiramdam namin noon at mawawalan kami na malay. Silunod namin siya. Hanggang sa nakaramdam naman ako ng pagtayinon. Nagpaalam ako sa dalawa na iihi muna ako sa labas pero ang totoo, bukod sa pag-ihi, ang plano ko ay magmatsyag sa ginagawa nila. Nung nasa labas na ako, nagulat ako sa nakita ko. May malalaking kawali ang pinapakuluan ng tubig at lumalagab ito sa apoy. Ito din ang dahilan ko bakit maliwanag ang paligid doon. Agad naman akong gumapang ng dahan-dahan papunta doon sa isang bahay kung saan ko nakita dong nakaraan yung mga nilalang na kumakain ng hilaw na baboy. At nung naroroon na ako, kitang-kita ko na yung mga taong nagpapakulo ng tubig sa malaking kawali ay may kung anong malapot na pinupunas ang mga ito sa kanilang katawan na parang isang langis. Pero tinuloy ko pa rin ang bala kong pagmamatsyag. Nung nasa silong na ako ay may nakita ko mga bangang nakahilera. Napagpasyan ko na doon magtago pero maling desisyon pala yon. Paano ba naman? Pagbukas na pagbukas ko sa isang banga, tumambad sa akin ang isang ulo ng tao na dilat ang mga mata. Bagamat gusto nang kumalas ng kaluluwa ko sa katawan ko, tinatagan ko ang loob ko nun. Kinuha ko yung ulong yon at dahan-dahan akong gumapang pabalik kila Berting. Bit-bit mismo ang ulo na yon para ipakita sa kanya. At alam kong sa puntong yon, maniniwala na siya sa akin. Pero hindi pa man ako nakapasok sa bahay ni Pasing. Narinig ko na umiiyak si Pasing
at nagmamakaawa na bitawan si Perting. Agad ko namang sinipa ang pinto at bumungad sa akin na nakadagan na ang tito ni Pasing kay Berting habang sakal-sakal niya ito noon. Ewan ko ba, kusa na lamang gumalaw ang katawan ko. Binato ang bitbit kong ulo sa nilalang na nakapatong kay Berting noon. Agad kong niyakap si Pasing at tinutukan ng punyal ang leeg niya. Sa puntong yon ay napasigaw ang tito at nanay ni Pasing. Bitawan mo yung anak ko! Huwag ka magkakamaling sakta ng anak ko! Bitawan? Bibitawan ko lang si Pasing kung bibitawan niyo si Berting. Palit tayo. Hindi naman sila nagdalawang isip na bitawan si Berting. Kaya binitawan ko na rin si Pasing noon. Sabay wika ng tito ni Pasing na mga katagang, wala kang utak. Sa tingin mo ba makakaalis pa kayong buhay dito? Kakainin namin kayo. At sisiguraduhin kong lalantakan kita ng buhay. Para ramdam mo ang sakit. At ikaw na mismo ang hihiling ng kamatayan mo. Pero hindi ba man ito tapos magsalita, Sirsa? Bigla itong napahiyaw. Habang nagsasalita siya, tumakot na ako ng asin at isinaboy sa pagmumukha niya noon. Dahil sa ginawa ko ay lalong nanggigil ang angkan ni Pasing at pinalibutan kami kaya inabot ko kay Berting ang isinukbit kong buntot ng pagi. Kasama na ang mga bawang at asin. Kitang-kita namin ang pagdadalawang isip ng angkan ni Pasing. Unti-unting umatras sa mga yon. At nung akmang susugod na ang nanay ni Pasing, biglang may sumigaw sa hindi kalayuan. Dito ay nakita namin na tatay ito ni Pasing. At kasama nito ang aking ama na nagtatabako habang naglalakad. Pailing-iling ito na nagwika ng, ano ba yan? So dinami-daming pwedeng biktimahin. Mga anak ko pa talaga. Di ni man lang ginalang ang kasunduan ng angkan natin. Hinayaan ko kayong manirahan sa lupain to sa kondisyong hindi kayo mangbiktima ng taga rito sa baryon to. Lalong-lalo na yung mga angkan ko. Tapos yan pa yung ginawa nyo. Gusto nyo talaga akong magalit, no? Dito ay nagsimula ng magdasal ang aking ama. Napanganga na lamang ako dahil yung kaninang mga mababangis na mga halimaw na gusto kami nilapain ay nagmistulang mga tutang binuhusan ng mainit na tubig. Nanginyasay habang nagsisisigaw na itigil na ang ginagawang pag-uusal ni tatay. Ultimong ang nanay ni Pasing. Nagmistulang baliw sa ginagawa niya. Nanginginig ito habang inuuntog-untog ang sariling ulo sa may haligi. Kahit na nagdudugo na yon. Dito na pumagitna ang tatay ni Pasing. Abraham, alam kong nagkasala ang angkan ko. At alam ko na kahit gabunan ako sa aking angkan, wala akong laban sa buong mong kakayahan. Kaya bilang pinuno ng aking angkan, hayaan mong buhay ko ang itutubos ko sa angkan ko. Palayain mo sila. Buhay ko ang kitirin mo. Gabo, alam mong hindi ko gagawin sa'yo yon. Nung araw, magkasama tayong lumaban sa mga Hapon. Ilang beses nating iniligtas ang buhay ng isa't isa. At sa pagkakataong to, tutubusin ko ulit yung buhay mo. 10 ng angkan mo sa isang kondisyon. Umalis kayo sa lugar na to. Umuwi ka na ng Cebu. Bumalik ka na doon. Dahil alam kong naroroon ang iba mong angkan na tunay na sumusunod sa'yo. Pumayag si Mang Gabo, sinabi ng aking ama. Sumipo lamang si tatay at biglang nahimasmasan ang angkan ni Mang Gabo na kanina'y parang nababalo na.
Sumunod na araw, milisan ng angkan ni Manggabo ang lugar na yon. Sa Cebu na sila nanirahan. Magmula din ang araw na yon, doon na ako nagpursige na tuklasin ang mundo ng lihim na karunungan. Samantalang si Berting naman ay napapansin kong palagi ng matamlay at lalong naging tahimik ito. Siyempre kahit naman siguro sino, mabobroken, di ba? Tapos malaman ng pang ganong klaseng angkan palang minahal mo. Pero siyempre, hindi ko pa din pinabayaan si Berting. Hanggang sa isang araw, nasa 22 taong gulang na kami noon. Napadpad kami sa dating tirahan nila Pasing. Nagulat kami. At may mga iilang bahay na naman ang nakatirik doon kaya sa pagtataka namin. Pilunta namin ni Berting yon. Laking gulat namin dahil bumalik ang angkan ni Pasing pero wala na si Manggabo at ang nanay nito. Kita ko naman kay Berting ang saya at pangungulila kay Pasing. Napatakbo at napaiyak si Berting papunta kay Pasing. Bigla niya itong niyakap. Pasing, salamat at nagbalik ka. Ang tagal kitang hinintay mula nung mawala ka dito. Palagi ako nagbabaka sakali na baka bumalik ka at ito na nga, nagbalik ka na. Agad naman din akong napatakbo papalapit kila Pasing. Pero bigla akong napahinto ng uminit ang kwintas ni tatay na sa panahong yon ay ako na ang nangangalaga. Pasing, huwag mong sabihin na ikaw na yung namumuno sa angkan mo. Tanong ko. Oo, Carlos. Pagmula nung napatay si nanay at tatay, ako nang sumalo sa pagiging gabunan ng aming lahi. Ako nang pinuno Sa angkan na to. Ibig sabihin aswang ka na. Pero Pasing, wala akong pakialam kung aswang ka na kahit ano. Sino ka pa tatanggapin kita? Sa pagkakataon na to, hindi na kita papakawalan. Ipaglalaban ko na yung pagmamahal ko sa'yo. Bertin, baka kahanap ka pa ng babaeng normal na pwede ka din mahalin pabalik ng buo. Di katulad kong aswang. Pasing, ikaw lang yung mahal ko. Nakahanda akong gawin ang lahat kahit kapalit pa ng buhay at kaluluwa ko. Nabangiti si Pasing. Talaga, Berting? Kailan mo ako kamahal? Sige, Berting. Ayan kitang ligawan ako at hindi ka gagalawin ng angkan ko. Malaya ka makakapunta dito sa pamamahay ko kahit anong araw at oras mong gustuhin. Habang nakikinig ako sa usapan nila, may kung ano sa loob-loob ko na nagsasabing may mali. At para bang patibong lamang ito ni Pasing. Pero dahil mahal ko ang kaibigan ko at itnuring kong kapatid, hilayaan ko ito sa kanyang gustong gawin. Nagdaan ang mga araw at buwan. Tuloy-tuloy ang panliligaw ni Berting kay Pasing. Nakakapunta siya kila Pasing kahit hindi ako kasama. Ayaw na niyang magpapasama sa akin noon. Kesa sa tuwing nagpipresenta akong samahan nito ay ayaw pa rin. Nagagalit pa kaya hinayaan ko na lang. Kaya pala, sa puntong ito, may sariling bahay na si Berting at nasa tuktok ito ng bundok. Binigyan kasi siya ni tatay ng sariling lupain at hanap buhay para sa darating na panahon ng kanyang pag-aasawa ay may matatawag na siyang kanyang sariling ari-arian at harap buhay. Ako naman ay doon pa din ako nakatira sa pamamahay namin. Ako na rin ang namamahala sa ilang negosyo at lupain namin noon. Dumaan pa ang ilang buwan. Napapansin ko sa bawat araw ng pagdalaw ko kay Berting sa kanyang pamamahay, wala siya doon. Hindi ko ito naaabutan. Ang palagi kong naaabutan at nakakausap ay ang kanyang katiwala. Sabi nito, noong mga nagdaang araw ay parang may nagbago nga kay Berting. Namamayat ito. Mainitin na ang ulo.
ang dating Berting na mabait at malumanay. Para na umanong demonyo. Dagdag pa nito, kada uwi umano ni Berting sa kanyang pamamahay, palaging may namamatay na baboy. Kung hindi baboy, kambing. Kung minsan naman ay mga manok at itik. Kaya naman naghinala agad ako nun. Hindi kaya nasalinan ng pagkaaswang si Berting. Pero wag naman sana. Kaya inantay ko ang araw ng pagbilog at pagdudugo ng buwan kung saan kating-kati na mangbiktima ang mga aswang. Habang naglalakad ako, naisipan kong daanan ng aking kumpare. Kakamustahin ko sana ang kanyang asawa na nagdadalang tao nun pero nagulat ako sa ibinalita niya. Ilang araw na umano silang inaaswang. At ilang araw na rin umano siyang kamuntik na mapasok nun. Kaya agad naman akong nag-ikot-ikot sa kanilang bakuran. At doon ay may naaamoy ako na pamilyar na amoy na kung hindi ako nagkakamali. Amoy ito ni Pasing. Bilang isang albularyo ay madali na lang sa akin ang makaramdam, makaamoy at makakita, lalo na sa usaping kababalagan. Kaya sa puntong yon, nagdesisyon ako na wag na munang umuwi nun. Makikipag-inuman ako sa aking kumpare habang nagmamatsyag sa paligid. Eksaktong 9:00 ng gabi nang may kumalabog sa may bubungan ng aking kumpare. Nakampante ang nilalang na yun gawa ng nagpapanggap ako na lasing. At nung alam kong oras na para kumilos ay agad akong gumalaw. At doon ko nakita ang isang nilalang na nakadapa sa may bubungan nun. Agad naman akong umusal ng orasyon. Sinoksa ko ito ng punyal na tanso na palagi kong daladala. Bigla itong napahiyaw at kumaripas ng takbo nun. Kinabukasan ay sinadya kong magpunta kila Pasing at naabutan kong may patay sa kanilang tahanan. Alam ko na yun yung nilalang na nasaksak ko noong nakaraang gabi. Nakita ko namang nakatitig ng masama sa akin ang angkan ni Pasing. Pati si Pasing. Nagwika ito ng, "Carlos, ikaw ang nagumpisa nito. Pinatay mang tiyuhin ko. Buhay ang kinuha mo. Buhay binangsisingilin ko." Pasing, nung nawala kayo dito, tahimik ang baryong to. Pero ngayon nagbalik kayo. Nagsisimula na namang magulo. Napupuno na naman ng pangangaswang ang baryong to. Magahaman kayo. Gawin mo ang gusto mong gawin, Pasing. Gagawin ko din ang gusto ko. Ako laban sa lahi mo. At isa pa, Pasing, alam kong may ginawa ka kay Berting. Pag sa oras na malaman kong pati si Berting ipinahamak mo, uubusin ko kayo. Magmula nung araw na yon, hindi ko na nakita si Berting, maging si Pasing. Ang balita ko ay nagsama ito papuntang Cebu. Lumipas ang 5 taon. Aba, bumalik ulit sina Pasing sa kanilang kuta nun. Kasama si Berting at may 2 na silang anak. Natuwa naman ako pero kasabay ng tuwang yon, may kalungkutan. Kalungkutan dahil kinumpirma mismo ni Berting na isa na rin siyang aswang. Masaya naman siya sa pagiging aswang niya at pinangako niya sa akin na bagamat isa na siyang aswang, ay hindi niya pa rin sinubukang tumikim ng laman ng tao. Puro lamang karne ng mga hayop. Humingi ito ng tawad sa akin dahil sa kanyang ginawa na hindi nagpakita sa akin ng mahabang panahon. Alam niya kasi umano
na hindi ako papayag na maging ganun siya. Kaya siya na mismo ang lumayo sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na ayos lang at naiintindihan ko siya. Basta buwang pasyon niya at masaya siya. Bagamat isang aswang si Berting ay nakapagtatakang nakakayanan niyang maglabas-pasok sa aking tahanan na punong-puno ng dasal at pangwantra nun. Ayon sa kanya, nung nasa Cebu umano siya, napag-aralan niya ang ganong kakayahan. Sa una, sobrang hirap umano pero kung gugustuhin mo umano at talagang mabuti ang intensyon mo, magagawa mo. Dumaan ang panahon, nag-asawa na rin ako. Nagkaroon ng mga anak. Hanggang may isang pangyayari na kahit kailan, hindi ko makakalimutan. Fiesta noon sa aming baryo. Masaya ang lahat. Masaya kaming nagiinuman ni Berting. Nilalaro-laro niya pa ang mga anak ko at nagsabi na kahit anong mangyari, puprotektahan niya ang mga anak ko. Kahit buhay pa niya ang kapalit nun. Bilang kabayaran sa lahat ng masasaya at mabuting samahan namin. At bilang itinuring niyang pamilya. Pagkatapos naming mag-inuman, nagpaalam si Berting na uuwi muna siya sa kanila. At kinagabihan ay babalik siya para ipagpatuloy ang pagsasaya namin. Dakong 8:00 ng gabi habang nag-aantay kay Berting. Biglang may nagsisigawan at nagtatakbuhan nun. Maya-maya, sunod-sunod na putok ng baril sa hindi kalayuan ang naririnig ko. Kaya napatakbo ako papunta doon. Kasi inisip ko na baka napahamak ang mga anak ko. Nagpaalam kasi ang mga ito na manood ng mga programa sa baryo. Doon ay naabutan ko ang mga anak ko na umiiyak kaya agad ko itong nilapitan at inakay pauwi nun. At nung naroroon na kami, tinanong ko ang mga ito kung ano ang nangyari. Ayon sa kanila, habang naglalaro umano sila nun, biglang humarang si Pasing habang nanlilisik ang mga mata nito. Naglalaway. Bigla niyang dinakma ang anak ko at nagwika ng oras na umano ng kanyang paniningil. Maswerte umano siya dahil 2 daw ang kanyang mabibiktima. Nung kinakaladkad umano sila papunta sa likod ng baryo, humarang umano si Berting at agad na dinumog si Pasing. Habang nakikipagbulo umano ang dalawa, sumisigaw si Berting na huwag biktimahin ng mga anak ko dahil parang mga anak niya rin umano ang mga yan. At sa kasamaang palad, habang nagwawala silang dalawa, biglang may dumating na mga tanod na nagroronda na may ng baril. Pinagbabaril nila ang 2 nilalang na nag-aaway nun. Humarang si Berting. Pilit sinasalo ang mga bala para lamang hindi matamaan si Pasing. Kaya ang nangyari, si Berting ang napuruhan. Agad naman ako napatakbo papunta sa likod ng baryo. Doon ko naabutan si Berting habang naghihinalo at yakap-yakap ni Pasing. Pasensya ka na, Carlos. Pero hanggang dito na lang ako. Salamat sa lahat. Salamat sa inyong laging pamilya ko. Patawarin mo ako kung hanggang dito na lang ako. Yan ang mga huling katagaan na narinig ko kay Berting. Bago ito nawalan ng buhay. Galit na galit ako kay Pasingon. Siguro, kung walang mga tao doon ay baka giniwitan ko na siya ng gaeg. Bilang albularyo ay gumawa ako ng ritual para mawala ang pagiging aswang ni Berting. Kahit sa huling anturan niya. Doon ko na bin pinaburol ang kanyang labi sa aking pamamahay. Dahil kung doon sa pamamahay ni Pasing, sigurado akong lanamtakan lamang na ang anya ang bangkay ni Berting. Nung inilibing nga si Berting, lamrako ako na hanggat maaari
Hindi na o papatay ng isa sa kanyang kalahi pero sa uli, hindi ko rin natupad yun. Ako po ay tawagin niya na lamang sa pangalan Adrian at kasalukuyang nakapira po dito sa may Cebu. Isa akong cook sa isang kainan. Hindi ako tubong Cebu. Kilang isla pa rin ang layo ng pinipirahan namin noong kabataan ko. Bukod pa dito, watak-watak ang mga angkan namin na noong mga panahon na mangyari ito ay yung iba nasa Mindanao, yung iba ay nasa Maynila, sa Luzon. Basta watak-watak pero may mga pagkakataon din naman na kapag summer o Disyembre ay nagkakaroon ng reunion. Nagsisuwian sila at halos lahat kami ay doon na nagi sa bahay ng lolo at lola namin. Para bang piyesta surse. Bali nangyari ang karanasan na ito. 9 na taong gulang pa lamang ako. Siyempre isipin ng iba kung paano ko naalala ito, di ba? Siyempre sir, hindi lang naman kasi ako ang kasama sa kwento at nakaranas nito. Marabandang Setyembre o Oktubre noon, nang umuwi ang isang pinsan ni Mama na tawagin na lamang natin sa pangalang Ruding. Si Pipo Ruding ay anak ng kapatid ni Lolo, pero inampun po ito nila Lolo noon. Doon lumaki sa kanila, napapag-aral, at ipinuring na rin nila Mama na tunay na kapatid noon. Hanggang sa nakipagsapalaran na ito sa Maynila at nagkaroon ng magandang trabaho dahil na rin sa kurso nito. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 37 years old na siya noon, base sa pagkakalupyan ako ng age gap namin. Isang lugar namin sa probinsya na nakapagitan sa iba-ibang bayan. At ang bawat purok sa lugar ay hiwa-hiwalay noon. Naaakalain mo may mga sariling komunidad. Bagamat may rusutan kami papunta sa bayan, ang ibang parte ng lugar namin o mga panahon na yun ay nasasakop ng mga likas na yaman. Nagpapayugang puno at magagandang tanawin noon. Subaling, yung panahon na umuwi siya, hindi gaya ng mga nakaraang sabay-sabay kong umuwi na parang reunion. Sa madaling salita, mag-isa lamang siya noon kaya hindi danon katestayan o kainay ang bahay nila lolo at lola. Alam kong kaya lamang siyang umuwi noon ay meron silang proyekto sa may bandang Visayas at dahil malapit ay dumaan na lamang siya bago bumalik ng Luzon noon. Si Pito Rubing, mula pa talaga pagkabata ayon kay Mama ay hindi na naniniwala sa mga aswal-aswal na yan. Lalo na at mininsal ay hindi ito nakaranas no kahit na anong pagpaparamdam. Lasi sila Mama, hindi rin dadaan sa ganon. Maraming ang bunpis at nagkaanak sa aming habang yumanak si Pio Ruding. Pero wala pa rin mga kwento aswang na masasabing makakaranas ka palada. Kaya kahit na anong kwento ang gumaan sa tenga ni Pipo tungkol sa mga ganito, umi-iling-iling lamang siya. Basta lahat daw ng mga yon ay mga tagagawan lamang ng mga tao. Pero alam naman natin na nawala si Pipo Ruding sa probinsya naming matapos makapagtapos, di ba? Marami na rin ang nagbago noon ng mga panahon na ito dahil may hindi pa ako pinapalana. May mga taong paroon at parito, paalis pabalik, mga bagong mukha, mga hindi kakilala. Ganon. Kahit sa diyon pang isa si Pipo Rubing sa madalas magbakasyon kapag may reunion, madalas naman lambing yan sa baranday naming o sa bayan. Kaya hindi din panada nga mararanasan ang kung anumang kababalagan noon. Hanggang sa siguro, dala ng pagkabagot noon. Ilang araw na siya doon. Isang araw, wala akong plasi ay miyaya niya ako na para magturo kumbaga. Kung paano pumunta sa ganito baryo o barangay kasi iniisa-isa niya yung mga kababata niya at mga kaklase niyang may kanya-kanya na ring pamilya noon. Saktong wala din ako klase kasi kakatapos lamang ng bagyo noon. Tapos yung paralan namin naliligo pa sa putik ang bawat classroom. Subali matapos magtamustahan sa mga kaibigan na buong araw ata kaming nag-ikot noon. Mapik, may mga kababata pa siyang niyala siyang mag-set up ng inuman na hindi nga naman pinandiyan. May mga inuman siya na kasama ko. Minsan yung isang pinsan ko. Nakikipulutan na lamang ako tsaka juice noon. Hanggang sa bumalik na ulit ang klase,
matapos malinis ang mga classroom. Medyo maayos ang paroon at parito ni Tito. Dumating ang araw ng Biyernes. 4:00 pasado, nasa bahay na ako. Kakauwi ko pa lamang galing sa eskwela at nakaupo lamang ako sa may tapat ng bahay namin nang dumating si Tito Rodel. Saktong-sakto daw, sabi niya. Kailangan niya na makasama kasi ang pinsan ko daw na isa sinama ng tatay niya sa lawa para mamingwit. Ipapaanaw niya daw ako sa mga magulang ko. Kasi inuman naman ng isang kaklase at kababata niya. At sa lahat ng inuman na nadaluhan since weekend na noon, ay yun yung marami silang magkakasama. Kaya hindi daw siya pwedeng mawala doon. Ewan ko ba kung bakit gusto ni Tito magpasama noon. Wala bing sala ako sa mood doon pero hindi din ako pwede tumanggi. Ano mo na dati, diba? Sunod-sunod ka lang sa mga utos. Lalo na't bilsan ako ni People ubing ng 20 pesos noon. Malaki-laki na yun para sa akin ng mga panahon na yun. Matapos mag-usap sila Mama, Papa at Tito, pinad-ayos na ako ni Mama. Sinabihan ako na wag maging makulit doon. May TV naman daw doon kaya kahit papano ay pwede ako magpalipas oras para manood. Dito, pinasuksukan ako ni Mama ng luya na nasa sibit noon. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng sibit, Sir Seth. Basta para itong pin o perdible na merong lock. Tutusukin ang luya, tapos ay ipipin sa may damit ko. Biling niya, kung sakaling gagabihin kami ng uwi ay doon na daw ako matulog kinanola. Kasi doon naman natuloy si Tito Roding noon. Tapos kung sakaling nga daw na madilim na kami kung uuwi. Sa lay kalsada na kami dadaan. Huwag na kaning pumasok ng gubak para makapag-shortcut noon. Kapag waliwanag to si Umade na ayos lang naman. Doon nang marami namang dumadaan doon. Mapa-estudyante, guro o mga nagtatrabaho sa syudad kasi kanagang iiksi ang daan kapag doon ka dumaan. Pero sa gabi, wala na panagang nanalagi o dumadaan doon. Umuwi naman ako kay Mama. Takap din naman akong dumaan doon eh. May mga kwento-kwento at sa parpi na yon, lalo na at malapit din sa isang gusali na parang hindi natapos o sinira lang. Hinakap na lamang ng lumot at ng baging yung mga pundasyon noon. So bali ayaw na malis na kami. Pinahak na namin ang daan. Hindi siya nakakatakot sa umaga o maliwanag. Sa loob lamang ng 15 minuto ay nakanabas na kami sa kalsada. At pagtanagpa sa isang baranday, doon ang inuman. Parang nini-reunion kumbaga. Hindi naman ako nabagot kasi hinayaan ako ni Pipo Rubing na manood ng mga nagbabasketball sa plaza at kumambay noon. Bumalik na lamang ako doon ng mga hapon na o magbibiling kapos ay pinadpabi ako ni Pipo ng makakain. Pulutan ko, tsaka soft drink sabaw, nakikinood ng panabas noon. Mga bandang anasyep nang napag-usapan nila Pipo na kailangan ng bumili ng alak, iinom pa. Kasi nga magsasara na ang mga tindahan noon. Siyempre gawa ng may amats na. Kinlestyon ni Pipo kung bakit pang ada daw. Siyempre sanay na siya sa lusod noon na merong 24 hours na biryani. Kaya ganyan siya. Sabi naman ng mga kasama niya sa inuman noon, di na naman talaga sa probinsya tsaka baka mamaya kung sino pang bibili, diba? Sumadaling salita, bumili sila. Bandang 9:00 nang unti-unti nang nagsiuwian ang mga kainuman ni Tito. Maliban na namang sa amin, sa may-ari ng bahay, at sa mga aplasyo o kababata nilang kabarangay binito. Mabilim ng paligid. Walang kainaw-inaw yung ibang parpe ng daan. Tahimik. Ultimo tunog ng hinuhugas ang mga pinggan sa kalapit bahay. Yun na lang ang naririnig namin noon. Nung matapos ng inuman sila Pipo Rubing, daya ng paalala ni Mama. Din ang binang paalala ng ababata ni Kuya Rubing noon. Sa laytansada na kami dadaan pa uwi. Kahit papano ay may mga poste at nakatanad kaming matatanaw doon. Kesa doon sa shortcut na dinaanin namin. Dito ko din nalaman na anina pa pala pinaalalahanan ikaw si Tito Rubing na sigurado ba siyang magpapalubi siya. Lalo na at magsiuwi lang ibang hindi pa doon. Pairing-ining lamang siya noon.
At dalamang hindi ito niwala at meron bing tama ng anak ay kahit na sino pa daw ay hindi niya kinatatakutan. Ultimong tundong na daw, nilalakad niya mon isa ng haping gabi. Mas delikado pa umano ang mga taong may mga patalim at baril kesa sa mga aswang o maligno. O kung ano pa na ni minsan ay hindi man lamang nagpakipa sa kanya. Malakas o pasigaw ang pagtakasabi ni Pipo noon, Sir Seth. Nauwit ko mong yung mga kakilala na nandun na pahimik. Magtinginan. Na para bang may mga alam at gusto pang sabihin pero dahil sa sarado ang isip ni Pipo sa ganito. Hindi mi na masabi bilang respeto na bin sa paniniwala ni Pipo noon. Ako naman na bata, syempre matapang yung tipo ko kaya feeling safe ako noon. Madarbag ko lamang na hindi din ako madalas magpadabi ng ganito. Minsan lang, kapag nakikipiesta pero kapag kasama ko naman yung mga kaanak namin. At kaya minsan kapag may mga pupunta ang burol, mga ganon. Basta kapag ganoong oras sa probinsya namin, hindi na komportable ang batang katulad ko na nasa labas ng bahay. Hindi pa man kami nakakawis noon. Hindi namin alam kung guni-gunirang ba talaga. O sadyang may nakarimig kay Pipo sa pilabsa sa sabingan doon. Paano ba naman? Bigla kasing napsikalasan ang isang puno sa bikalayuan. Nag-iisang puno lamang ito na aakalain mo ito lamang ang pinatamaan ng malakas na hangin noon. At maya-maya pa, sabi ni Pipo, kung meron daw bang umutot. So biglang umimip at umalinasaw ang paligid noon. Ewan na naman. Tsaka ladlidpit na rin sila noon ng lamesa. Tumutulong na lamang si Tito. Simitsit pa noon ang magulang ng kababata nga na may-ari ng bahay na bilisan na daw ipasok ang lamesa pati yung TV na hinarap sa may malaking bintana para makita ang pinapanood. Habang nag-aayos, pinapasok muna nila ako sa may sala noon. Yung nakausapan nila si Pipo noon na kung prebe naman daw, dun kami magpalipas ng gabi. Imili lamang siya ng kung kaninong bahay sa mga nakainuman niya sa barangay na yun. Ulip, imiling-iling na lamang si Tito at sabi pa nito noon ay uuwi daw talaga kami. Ako gusto ko namang dun dalam eh. Iba talaga ang hilakbot ng gabi na yun. Patuloy pa rin ang sabi ni Pipo noon na hindi siya natatakot sa mga hindi nakikita. At hindi totoo. Bago umalis, pinairam kami ng isang flashlight noon at isang pamanong yan po. Balid banawan ang inawan namin noon. Hinapid pa kami sa labasan ng barangay ng mga kainuman niya. Sabi pa nga daw nagpapay ng may-ari ng bahay matapos umalis noon ni Pipo. Napakayabang daw niya. Ayos daw kung hindi siya naniniwala pero hindi nga alam kung ano ang pinagsasasabi niyo noon. Lalo na at hindi naman bingi ang mga nilalang sa paligid. Tapos Biyernes pa ng gabi at manalapit na rin noon ang abilugan ng buwan. Naglalakad na kami noon ni Tito. Partiba. Sa kalsada pa lamang. Kung ano-ano na ang tunog na naririnig ko. Hindi ko alam kung dala ng paranoia kasi bata pero tapag sa bahay naman kuriglib lang maririnig ko eh. Wala namang ibon na gumuguhit yung tunog na umiiyak lon. Tapos palipat-lipat pa ng pwesto. Wala na ring tao noon sa daan. Teng sakaling may tanod man baka sa ibang parpe ng Dandro Moronda lon. Yung hangin. Nanunuot yung lamig nun sa katawan ko pero pawis na pawis ako. Papi si Tito ganun din. Inakbayan ako ni Tito noon. Hindi siya nagsasalita. Laibulong niya pa na laiwan niya daw yung posporo niya pansin din ng Yossi. Walang ano-ano. Sa bandang unahan namin na puno. Katulad ng nangyari kanina habang nandun pa sa bahay ng kainuman. Meron po ulit kong handuskos doon. Sising-sisi na ako nun parang hindi sulit yung 20 pesos na bigay ni Pipo sa atin eh. Naramdaman siguro ni Pipo na natatakot na ako. Lalo na, at yung kinalasan ng puno ay dun bing lumipat ang tunog ng iyak man ibon. Pinisil ni Pipo ang balikap ko.
At ang sabi nga, sos, wala yan. Kwadbulan yan. May mga ibon para din na gising sa gabi. Pero sa isip ko ng Sir Sep, parang wala namang kwago sa lugar namin. At parang wala naman akong naririnig na ibon magising kapag gabi. Ewan ko lang. Pinaramdam lang sa akin ni Pipa na huwag matakot hanggang sa lumagpas na kami sa punong may kaluskos. Pero ayan na naman. Timigil ang kaluskos sa puno na yon. At pagkatapos ay yung dadaanan na naman namin na puno ang gumano ng tunog. Dito, nagkwento na si Pipa ng kung ano-ano para nang mabawasan na siguro yung takot ko. Nagtatanong kung ilang taon na ako, kamusta ang pag-aaral. Magpapasama daw ulit siya sa akin. At yun ay lumagpas na naman kami sa puno na walang nangyaring hindi maganda. Pero yung tunog talaga, kahit bata pa ako, alam ko rin hindi tama yung tunog na yun eh. Akala ko ayos na. Palagpas na kami noon sa barangay na yon. At mas sa bandang palikuan na kami papunta sa kakahuyan na sinabi sa akin ni Mama na huwag gaanan sa gabi. Pero bigla na namang sinabi ni Pipo sa akin na dun na daw kami dumaan. Yun na daw ba ang palikuan? Dun na kami para mas makabilis ang uwi namin. Kasi dumiretso pa kami ng palisada at dodobre ang oras namin sa paglalakad noon. Napatingin ako kay Pipo noon na parang sa isip-isip ko, alala Pito, hindi mo ba nakikita na mumutla na ako? Dapat at paiwan na ako eh. Pero syempre, hindi ko sinabi yun sa kanya. Sa isip ko lang. Malakas pa ang boses ni Pipo noon na sabi, may bila naman daw kami niyantok noon. Dadanawa pa ang flashlight namin. Basta pagka-uwi namin, magbabago daw ang tingin ko sa lugar namin na o lahat na doon nag-iipsis na aswa. No choice ako. Kaya sa naman doon ako dumaan sa kalsada mag-isa. Binabtas namin ni Pipo ang daan ng kabilin-bilina ni Mama. Na wag dadaanan. My goodness. Sa palambuhay kong lumaki doon. Ito ang kauna-unahang beses akong nadaan ng ganong oras sa partila ito. Napakabilim. Ibang-iba ang itsura kapag umaga. Gaano kabilim. Ultimo ang flashlight na dala namin na dipihit para matansya ang liwanag at layo ng ilaw. Limitado lamang ang nabibigay ng liwanag. Yan Pipo na ilang metro lamang ang maninag mo kapag pinutok mo sa malayo. May bandang unahan ay hindi na maabot ng liwanag noon. Nag-focus na lamang kami noon sa apakan namin. Sobrang patay ang ingay sa paligid. Siguro mga sobra 5 minuto na kaming naglalakad na may marinig kami sa bandang unahan. Nagbaklian ng mga puno o sanganon o kung anuman. At mandun na naman ang tinog ng ibon. Ayaw ko na panatin ang pakiramdam ko noon. Pero alam mo yung wala ka talagang pagpipilian. Sumiksik na lamang ako kay Pito. Inilawan ni Pipo yung pinanggagalingan ng tunog pero gaya nga ng sabi ko, hindi maabot ng liwanag lahat ng parating ng kadilimang bumabalot sa bubat na yon. Pero alam namin nga papalapit na kami sa puno kung saan namin narinig ang ingay. At dito, pagdarating namin sa parpila yon, hindi na tunog ng ibon ang narinig namin. Bagros. Hinga. Hinga na kung ako ang tatanungin ay katulad ng hinga ng panabaw. Hindi naman normal kung may kanabaw sa taas ng isa sa mga puno doon, di ba? Nung makanapip, pimapat kada di Pipo ang ilawan doon sa may sanga. Naabutan ng tingin namin yung galaw ng sanga pero wala kaming nakita na kung ano doon. Akala ko napakot na si Tito noon. Akala ko sasabihin nga babalik na naman kami. Pero hindi. Maya-maya pa, may mararamdaman na kaming sumasabay sa amin sa paglalakad. Pero sa Eugene na parte, kung saan maririnig namin ang naapa ang mga tuyong daon at mga maliliit na sanga na nalablak. Even beses pinahapyawan ni Pipo ng ilaw pero hindi maabot-abot ng iwanag. May nahagip siya.
pero hindi nga maabutan noon. Imbis na maduwag, sabi pa ni Tito, wag daw ngayon. Lasing siya. Salay siya sa mga rambulan at riot sa lusod. Wag siya ba'y handa daw siya makapatay noon. Iyan na marahil ang pinakamaling na sabi ni Pipo ng oras na yon. Dahil sa maniwala man tayo o sa hindi. Muli, narimig namin ang tunog ng ibon pero sa pagkakataon na yon, ang inay nito ay nanggagaling sa taas namin. Napahinto kami at bago pa man maitutok ni Tito ang flashlight ay meramdaman ko na napasandal bigla si Tito sa akin. Napahigpit ang tapit niya sa balikat ko at bigla na lamang itong dumaganla siyang ikinatumba namin. At sa hindi malamang dahilan, para kaming nabundol ng sasakyan na sumadsad tumi sa lupa. Sa asyabo ni tao. Narimig kong nagmumura si Tito noon. Pero kahit sang tutok ko ng hawak kong ilawan ay hindi ko siya makita. May pagaspas, may lakas ng hangin. Ang tinis na tunog ng ibon ay nandun pa rin. Naririnig ko lumalaban si Tito pero hindi ko alam kung saan at paano basta nagmumura namang siya sa paligid noon. Patuloy na nag-aamon sa hindi ko malaman na kung kanino o sa ano. Hanggang sa marinig ko na lamang yung pagbagsak ng yantok sa lupa malapit sa akin. Para itong hinampas pa'y baba noon. At nang muli kong marinig ang boses ni Pipo na sumigaw ng takbo, humanap ka ng tulo. Mula sa pagapang na posisyon ay hinablot ko yung ilawan at binagtas ko ang daan. Hindi ko na napansin o na imbis na pagdiretso ay pabalik pala ang direksyon ko sa may pinasukan namin ni Tito. Napakabilis ng takbo ko noon. Laking probinsya kaya hindi agad hinihinan, hindi agad pagurin. Sanay na sanay po kami, Sir Seth. Nang matanaw ng ilawan ko ang palikuan papunta sa pinakakalsada ay hindi ko na sinunod ang trail na daan na yon. Lumiko na ako sa damuhan na parte para mas mapaiksi pa ang daanan at halos mag-dive ako panabas sa kalsada. Inisip ko yung unang pinakamalapit na bahay ko saan. Laking pasasalamat ko na kahit beam at takot ako ay bukas pa rin ang isip ko noon. Kaya dumiretso ako doon sa kasunod na barangay kasi naalala ko na sa bandang kanto ay meron ng bahay doon na may nakadisplay na silang owner type keeps na may harap. Nang papanapit na ako doon, tiyempong nagsilabasan ng mga aso sa bahay na yon. Marami silang aso pero dahil sa wala na akong choice, imalon ako sa hood nung nakadisplay na owner type para hindi maabot at doon na ako nagsisisigaw. Humingi ako ng tulong. Hindi ko alam kung ilang minuto akong naroon nang nakita ko ang pagbukas ng ilaw ng bahay na yon. Lumabas ang mag-asawang nakapira doon. Yung lalaki ay meron pang danang baril na mahaba. Pinanong nila ako kung ano ang ginagawa ko doon. Sabi ko ang Pipo binagip ng kung anong hayop. Hindi man sila nagbaroon isip na paniwalaan ako. Sinakay nila ako sa isa pang owner type na gumagana noon. At doon ay natanap kami ng mga tanot. Nakita naman namin sila sa hindi kalayuan na nakatambay sa waiting shed. Humingi kami ng tulong. Ang iba sumakay sa owner. Yung iba ay lumiko doon sa isa pang lusutan papunta sa parte kung saan kami inatake ni Tito. Hindi ko maikwento ang kabuuan na nangyari noong mga panahon na yon. Basta nung makita ko ang yantok sa lupa, sabi ko sa kanila, dito nawala si Tito. Dito kami natumba. Dito kami inapake. Sabi pa ng isang pano bakit kami dumaan doon. Hindi ako nakasabot syempre. Wala kaming makitang katawan ng tao, buhay o patay, buon sa bandang shortcut na yun. May isipan na akong ihatid ng mga tanod pa diretso sa mismong bahay namin. At nang malaman ni Mama ang nangyari, dali-dali naman nilang ginising sina Lola at Lolo. Latuloy ang pagganap magdamagan. Sumama na si nga Papa at Lola noon. Kami ni Mama, magkasama kami sa bahay ni Lola. Nadadasan si Lola noon. Si Mama naman syempre, paulit-ulit na inalaban rin sinasabi niya. Dapat ay hindi pa na daw kami dumaan doon. Mga alas 12 pasado, nang makita si Pipo Gabing. Wala siyang malay sa isang kanal noon.
May karayuan dun sa bidaanan namin pero malapik-lapik dun sa barangay kung saan siya umino. May galos, may mga kung anong panamot. Baydada din siya. Napakapanghi ng buo katawan at amoy dadadi ito. Pinara si Tito sa pinakamalapit na bahay doon. Ano mo naman sa probinsya, di ba? Doon siya pinaimaspasan. Nung magising, wala siyang maalala kung paano siya napadpad sa kalal. Pero may kwento pa lang niyang nangyari bago siya nawanan ng uirat noon. Meron umanong humatak sa kanya pataas noon. Binaklas daw ang buhok niya at braso pataas. Sinubukan niya palhampasin pero hindi niya matamaan. Halaw sa binti siya kinapitan at blaliktad doon. Hindi nga alam kung ano yun pero sigurado siyang lumilipad at may pakpak ito. At alam niya, kawanis ng tao yun dahil may nahablot siyang parte ng tela o damit, pati buhok. Pero dahil sa bilim ng paligid ay hindi niya makuha ang pinakakabuang itsura noon. Tapos tinatawanan daw siya habang pinapalay sa ere. Ang huling pagkakaananan niya, sumuka pa siya at nahihinuan. Na siguro ay siyang rason kung bakit mapanghi siya dahil pabaliktad siya handos na pinatalay noon. Bukod pa dito, ulalaw-pilala na si Tito. Bimena siya sa barangay pagkatapos noon, sa barangay Hon. At agad namang sumalubong sa kanya yung mga kainuman niya doon. Masama man pero natawa pa nga daw ang mga magulang ng kainuman niya. Parang sinabi na buti nga kay Tito nang may masmasan. Hindi kasi mapaniwala. Nakatsyempo patuloy. Bale pagkatapos noon ay ibinyahe si Tito sa ospital. Binigyan ng first aid at ayon sa doktor. Yung ibang sugat daw para siyang kinapitan ng pusang may malaking panad at mahabang oo. And on, hindi pa uso ang anti-tetanus kaya pinakiramdaman pa na din nila. Hindi mas sinabi nila mama ang posibilidad na aswang ang may kagagawan. Hindi kasi pida sa amin ng doktor. Wala pang halos lokal na doktor noon. Kadalasan mga nagtatagalog pa at pladistiro lang ang gawin. Pero yung mga nurse na iba, sabi nila parang hindi normal na hayop ang may gawa. Aswang na daw. Yung napipirang araw ni Tito Ron sa amin, tulala siya at parang nababaliw. Kaya nagdesisyon si Mama at Papa na ihapid na lamang siya patawid ng dagat. Doon ako nalagyi kina Lolo ng ilang araw noon. Mga 3-4 na araw bago nakabalik ang mga magulang ko. Ayon sa kanila, nung makita ni Tito Rubing ang asawa ay bigla na lamang ito umiyak na parang bata. Takot na takot. Hindi bagay sa iba diya. Tapos, dun lang nila nakita si Titong Papapos ang pangyayari na nakatulog ng maayos at humihirit pa. Kalmado na rin ito bago sila sumakay ulit ng barko. 2 reunion na wala si Tito Rubing at ang asawa niya. Hindi sila umuwi. Nung nagkasakit si Lolo, saka lamang sila umuwi ulit noon. Nakikipag-inuman pa rin naman siya pero dun lamang din siya aming lugar. Kapag nakikita niya ako at lasing siya, lagi yun sinasabi na ako daw yung paborito niyang pamangkin. Kasi kung hindi daw malakas ang loob ko noon para humingi ng tulong, ay baka napahamak na siya sa ginawa ng paghahamon sa mga nilanaw na upidiyam. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,